Pangyayari sa karagatang kanluran yung Pilipinas. Ang tagapuksa na walang ingay. Kapitan, nawala ang pangunahing kanyon, Beelga. 1. Hindi makita ng kalaban. Saan? Saan sila nanggaling? Ang mga sundalong Ruso na nakaligtas sa kakaibang pangyayaring iyon na naganap sa makapal na hamog ng amihan Northeast Monsoon sa karagatan malapit sa Palawan ay tinawag itong silent killer. Tagapuksa na walang ingay. Ang tumindig sa kanilang harapan ay isa lamang Philippine Navy, hukbong dagat ng Pilipinas test ship. Hindi nila papaputukan. Babala lang yan. Tuloy lang. Ang mga mananakop na nagpapataas ng kanilang tingin ay hindi pa alam. Ang nakatutok sa kanila ay ang railgun, ang pinakamalakas na sandata ng sangkatauhan na nagiiwan maging ng tunog ng pagsabog ng pulbura. Paano nangyari na ang mapang-aping mananakop ay napinsala lang ang kanilang mga armas at napilitang lumuhod tulala sa sahig? Ang karangalan ng Pilipinas para sa susunod na henerasyon. Isa itong kwento ng kathang-isip na isinulat taglay ang pag-asang ito'y magdulot ng inspirasyon. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ang hampas ng alon sa karagatan ay mabigat. Tila tinakpan ng lead at ang hamog ng amihan na sumasakop sa lahat ng bagay at naglilimita sa paningin sa ilang daang metro lamang ay nagkukubli sa isang kalawakan ng dagat. Sa loob ng malabo at nababalot ng hamog na sonang ito, isang plota ng mga barkong pandigma na tila mga multo ang sumusulong. Ito ang Russian missile cruiser Varyag, dating ipinagmamalaki ng Russian Pacific Fleet. Ngayon, wala na ang kanyang dating karangalan. Ang mga kalawang ay nakalutang sa waterline at ang mga kagamitan na pinabayaan at hindi naayos ay nakakalat sa kubyerta. Ang hangin sa loob ng barko ay kakilakilabot. Ang pampainit ay matagal ng sira. Ang mga tubo ay umaalingaw-ngaw sa hindi maipaliwanag na tunog ng pagtagas. At higit sa lahat, ang mga mata ng mga sundalo ay ganap na nawalan ng pananabik. Hoy! Bumaba na naman ang presyon ng boiler. Sasabog ito kung tataasan pa natin ng RPM. Isang sundalo sa silid ng makina ang sumisigaw. Ngunit ang kapitan ay hindi nakikinig. Huwag mong pansinin. Paikutin mo. Kung titigil tayo, katapusan na. Kung titigil tayo, mamamatay tayo sa ginaw dito o babarilin tayo ng headquarters sa Moscow. Sila ay ganap na naipit. Dahil sa matagal na labanan sa mga zona ng digmaan, ang supply ng fuel sa Far East ay naputol. Ang gasolina ay nauubos. At ang food storage ay mayroon na lamang mga tinapay na may amag at mga canned goods na matagal nang nagyelo. Ang utos na ibinigay sa kanila, ang magsagawa ng reconnaissance malapit sa baybayin ng Pilipinas ay isang paraan upang itapon sila. At kung maaari, manakawan ng supply ang mga sibilyang Pilipino. Isang utos na pagnanakaw na hindi karapat-dapat sa isang lehitimong hukbong pandagat sa tulay ng Varyag. Si Commander Boris Gorkov ay nagalit na sumisilip sa kanyang kulubot na binoculars. Ang veteranong ito na nabuhay noong panahon ng Sobyet ay isang uri ng commander na mataas lang ang tingin sa sarili at hindi kayang harapin ang katotohanan. Kumusta ang radar? Hindi pa rin ba ninyo matunton ng coastal defense ng mga Pilipino? Sa kanya, ang radar officer ay nagbigay ng masamang ulat na may dahilan na noise at pagbaba ng sensitivity ng kagamitan. Nararamdaman ni Gorkov na hinahamak siya ng kanyang mga tauhan. Kaya patuloy siyang nagkunwari. Ang kalaban ng mga Pilipino. Hindi sila magpapaputok dahil lang sa pangiinis. Kapag lumapit tayo at iginalaw ang mga pangunahing kanyon, manginginig sila at ibibigay ang mga supply. Tama, hindi ito digmaan. Koleksyon lang ito, bulong ni Gorkov sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Isa lang ang mali sa kanilang kalkulasyon. Sa kabila ng hamog, hindi ang inaasahan nilang mahinang coastal defense ang nagkukubli, kundi isang halimaw, ang pinakamataas na tagumpay ng teknolohiyang pang-agham ng sangkatauhan. Samantala, ilang kilometro ang layo, sa CIC, Combat Information Center, ng BRP Araw, ang test ship ng hukbong dagat ng Pilipinas ay nababalot ng katahimikan na maririnig maging ang pagbagsak ng karayom, taliwas sa barkong Ruso. Sa air-condition na silid, ang tanging ingay ay ang mababang huni ng cutting edge ng mga server. Ang BRP Araw ay hindi isang barkong pandigma, kundi isang test ship. Sa araw na ito, pinili nito ang mahirap na sonang ito na natatakpan ng amihan upang subukan ang mga pagbabago sa conductivity habang pinapalakas ang cooling system ng railgun. Si Kapitan Eduardo Doy Galvez, na nakaupo sa sentral na upuan ng command,
ay nakatingin sa pulang tuldok sa monitor. Kalmado. Ang puting usok ay tuwid na umaakyat mula sa kanyang kape. Sa tabi niya, si Enz, Leo, Lee Reyes, ang batang fire control officer na nasa mid-20s ay nag-ooperate ng console na may maputlang mukha. Target, mas lumalapit pa. Distansya, 100 metro. Signal ng pagkakakilanlan, Russian Navy missile cruiser Varyag at isang destroyer ang kasama. Kapitan, hindi ito drill. Ganap silang lumalabag sa ating teritoryo. Ang mga daliri ni Enz. Reyes ay bahagyang nanginginig. Hindi kataka-taka. Siya ay isang operator na itinalaga dahil sa kanyang kahusayan sa teknikal at wala siyang karanasan sa labanan. Higit pa rito, ang nakakarga sa barko ngayon ay isang hindi pa kilalang sandata na wala pa sa mga aklat aralin. Reyes, kumalma ka. Lumalabas ang heart rate mo sa monitor. Boses ni Kapitan Galvez, ngunit hindi maitago ni Reyes ang kanyang pag-aalala. Pero, Kapitan, isa silang cruiser na may mabibigat na kanyon. Ang kalasag natin ay parang papel lang sa isang tama ng kanilang kanyon. Dapat na tayong tumawag ng reinforcement sa guard fleet. Hindi na aabot, kalmado si Galvez. Ang pinakamalapit na unit ay aabuti ng oras bago makarating. Sa oras na iyon, ang ating mga mangingisda sa sonang ito ay magiging dagat ng apoy. Ang boses ni Galvez ay nanatiling kalmado. Itinuro niya ang analysis data sa monitor na nagpapakita ng kalunos-lunos na estado ng kalaban. Ang vibration ng makina, ang bilis ng pagpihit ng kinakalawang na turret, at ang murale na naghihingalo na hinuhulaan mula sa naririnig na komunikasyon. Tingnan mo nang mabuti, hindi sila umaatake. Sila ay mga gutom na hayop na naligaw, naghahanap ng pagkain. Sila ay isang nababagabag na nilalang. Habang si Reyes ay nawawala ng salita sa hindi inaasahang pagsusuri ng kapitan, nagpatuloy si Galvez. Ngunit, ang pinakamapanganib ay ang nasugatang hayop. Siguradong hihilahin nila ang gatilyo upang sugpuin ang kanilang takot. Ang hula ay agad na nagkatotoo. Isang flash ang lumabas mula sa pangunahing kanyo ng barkong Ruso at isang waterspout ng babalang pagbaril ang tumaas, 500 metro lamang mula sa tulay ng BRP Araw. Habang umaalingaw-ngaw ang alarm sa CIC, isang unilateral na anunsyo ang pumasok mula sa panig ng Russia. Sa barko ng Pilipinas, magsagawa kami ng inspeksisyon. Huminto agad at tanggapin ang pag-inspeksisyon ng supply. Kung lalaban kayo, sa susunod ay tatamaan na kayo. Isang masyadong makasariling kahilingan. Ngunit kung sila ay uurong dito, ang mga mamamayan sa kanilang likuran ay mapanganib. Tahimik na inilapag ni Kapitan Galvez ang kanyang kape sa side table. At bilang isang commander, nagpakita siya ng malamig at determinadong tingin. Posisyon sa labanan. Ngunit, iba sa karaniwang combat regulations. Nang huminto si Reyes sa paggalaw sa utos na hindi kapani-paniwala, nagpatuloy si Galvez, tila nagpapaliwanag. Hindi nila alam kung ano ang nilalabanan nila. Ipakita natin sa kanila. Ipakita natin sa kanila na nagbago na ang panahon. Inilagay ni Galvez ang kanyang kamay sa balikat ni Reyes at nagpatuloy. Tahimik ngunit may bigat. Target. Armas lamang. Hindi pinapayagan ng direktang pagtama sa hull, mga kanyon, missile launchers at FCS. Huwag silang palubugin. Bunutin lang ang kanilang pangil. Si Reyes ay nagulat. Pangil lamang? Gusto ba ninyong asintahin ang maliliit na target na iyon sa kumakalabog na dagat gamit ang bala na lumilipad sa bilis na Mach 6? Ang tingin ni Kapitan Galvez ay hindi nagbago. Kaya mo. Kaya tayo napunta rito. Hindi ba? Sa mga salitang iyon, huminga ng malalim si Reyes at naghanda. Ang panginginig ay huminto. Hinarap niya ang console at sinimula ng pag-input ng mga pamamaraan na libu-libong beses na niyang ginawa sa simulation, ngayon bilang isang real-world code. EM capacitor, i-release. Output rating, 5 megajoules. Railgun, simulan. Sa pinakailalim ng hall ng BRP Araw, isang malaking capacitor bank ang nagsimulang humuni. Ito ang tunog ng isang bagong pahina na binuksan sa kasaysayan ng digmaan ng sangkatauhan na umaasa sa kapangyarihan ng pulbura. Sa kabila ng hamog, hindi pa naririnig ni Commander Gorkov na kumbinsido sa tagumpay ang tunog na iyon. Ang ilaw sa CIC ay kumislap na pula at ang hall ng araw ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa isang malalim na ugong na tila nanginginig ang hangin. Hindi ito ang tibok ng diesel engine ng karaniwang frigate,
kundi ang electromagnetic hum na nalilikha habang ang malaking electrical power ay dumadaloy sa capacitor bank. 4 na 20 feet container na mga power supply na naka-install sa ilalim ng barko ang lumalamon ng malaking enerhiya na ibinibigay ng generator at sinisiksik ito patungo sa critical point. Charge rate 120%. Barrel. Breech cooling normal. Conductive rail connection. Okay. Projectile. Loaded. Ang boses ni Reyes ay puno ng matinding tensyon. Ang kanyang daliri ay nakahawak sa switch na babali sa daan-daang taong kasaysayan ng digmaan ng sangkatauhan. Ang sistema na kanyang pinamamahalaan ay hindi nagpapabilis ng bakal na bala sa pamamagitan ng kemikal na reaksyon, kundi sa pamamagitan ng Lorentz force, isang dalisay na batas ng pisika. Ang railgun ay bunga ng walang humpay na determinasyon ng mga Pilipino na malampasan ang teknikal na hadlang ng matinding pagkagasgas ng barel. Isang hadlang na iniwan maging ng Amerika sa pamamagitan ng pagbuo ng mga espesyal na conductive rail. Ngayon, ang resulta ng determinasyong iyon ay malapit ng hilahin ng gatilyo sa totoong labanan. Target. Pangunahing kanyon biag. Walang kalaban. Putok! Sabay sa maikli, matalim na utos ni Kapitan Galvez. Pinindot ni Reyes ang firing button. Sa sandaling iyon, isang plasma flash ang lumabas mula sa barrel na 6 na metro ang haba na naka-install sa kubyerta ng BRP Araw. Ngunit, wala ang nakabibinging tunog ng pagsabog na gaya ng mga kanon ng nakaraan. Ang naroon lang ay isang napakaikling crack ng hangin na biglang napunit at isang huni ng malakas na electromagnetic wave na sinusunog ang hangin. Ang maliit na tungsten na bala na may diametrong 40 mm, kasing laki lamang ng palad, ay inilunsad sa bilis na 2,297 metro bawat segundo. Isang hypervelocity na malapit sa Mach 7 at sumakop sa abot tanaw sa isang tuwid na landas na halos hindi naapektuhan ng grabidad. Samantala, sa tulay ng Russian cruiser Varyag, ilang kilometro ang layo, ay may kakaibang katahimikan. Ang kanilang lumang radar ay hindi makita ang napakaliit na bagay na bumabagtas sa ibabaw ng dagat at imposible para sa mga lookout na makita ang isang atake na walang flash ng paglulunsad. Si Commander Gorkov ay nagiging mas inis sa kawalan ng reaksyon mula sa barkong Pilipino. Hindi talaga sila nagpapaputok, no? Mga pasikat lang. Sige, lalapit pa ako. Nang umuukit ang ngiti sa kanyang labi, dumating ito. Walang babala, walang alarm, walang babalang tunog. Kahit na ang tunog ng impact ay tila huli nang dumating. Ang dambuhalang pangunahing kanyon na nasa harap mismo ni Gorkov ay biglang nawala, kasabay ng isang flash at basag na para bang sinasakal ng isang hindi nakikitang higante mula sa loob. Ang bakal na armor ay napunit na parang pira-pirasong puzzle at ang maraming cannon barrel ay tumalsik sa himpapawid. Pagkatapos, ang shockwave na huli nang dumating ay bumagsak sa bulletproof glass ng tulay at ang isang nakabibinging tunog ang bumagsak sa lahat sa sahig. Ano? Pagsabog? Sa silid ng makina? Sigaw ni Gorkov sa gitna ng mga guho. Ngunit, ang mga ulat na dumarating ay magulo. Walang impact ng missile. Walang tunog ng torpedo. Walang heat signature. Walang nakakaunawa kung ano ang nangyari. Kung ito ay isang missile, mayroong warning ng papalapit at makikita ang puting usok. Kung ito ay isang torpedo, may water spout na aakyat. Ngunit, ang atake na kanilang natanggap ay walang anumang pahiwatig. Ang tanging katotohanan ay ang kanyon ay biglang nasira. Ito ang pinakamalaking takot ng railgun. Ang bala, na may bilis na halos 7 beses ng bilis ng tunog, na umaabot sa 8,000 kilometer. H ay umaabot ng mas mabilis kaysa sa sarili nitong tunog, kaya ang target ay patay na. Bago pa man marinig ang tunog ng pagtama, ito ay hindi mahika o supernatural na pangyayari. Ito ay ang pagkawasak na dulot ng dalisay na kinetic energy equation. Sa mundo ng pisika, kung saan ang bilis ay may epekto sa square, ang impact ng isang Mach 7 na bala ay katumbas ng pagtama ng isang meteorito na may katulad na sukat. Hindi kailangan ng pampasabog. Ang bilis mismo ang pinakamalakas na bomba na naglilikha ng init at shock na kayang mag-vaporize ng bakal. Ang Pilipinas, isang siglo matapos ang panahon kung saan ang mga battleship ay nagpataw ng banta, ay muling nagkaroon ng sandata na walang makakagawa. Ulat ng pinsala. Hindi na makakilos ang turret bell G. 1. Natunaw ang turret head. Sa gitna ng sigaw ng helmsman, si Gorkov ay nakatingin sa labas ng bintana, namumutla ang mukha.
Hindi makita ang kalaban. Saan? Saan sila nag-aaim? Ang takot ay lumaganap. Ang takot sa hindi nakikitang kalaban. Ang takot sa bilis na hindi kayang depensahan. At higit sa lahat, ang takot sa kakaibang teknolohikal na kahusayan ng kalaban na tanging ang kanilang mga armas lamang ang tumpak na tinamaan. Ito ay iba sa anumang militar na kanilang nakalaban. Isang nakababahalang misteryo. Sa CIC ng BRP araw, napasinghap si Reyes sa impact data na ipinapakita sa monitor. Ang margin of error ay napakaliit. Tanging ang turret ng kanyo ng target ang neutralized. Naramdaman niya ang panginginig sa tindi ng pagkawasak na dulot ng sarili niyang daliri. Grabe ang lakas. Ito ang direktang tama ng physical energy. Ngunit hindi nagbigay si Kapitan Galvez ng oras para magmuni-muni. Malamig siyang nagbigay ng susunod na utos. Huwag kang hihinto. Hindi pa nawawala ang fighting spirit ng kalaban. Ang susunod ay ang missile launcher. Patuloy na bunutin ang kanilang mga pangil, isa-isa, hanggang sa maunawaan nila na imposibleng gumanti. Reload. Capacitor. Muling mag-charge. Muling pinuno na nakababahalang mababang huni ang hull. Ilang segundo na lang ang natitira sa Russian ship Varyag. Hindi pa rin nila alam kung sino ang kalaban nila. Ang karit ng kamatayan ay muling iniaangat mula sa kabila ng hamog. Ang tulay ng Russian cruiser Varyag ay naging isang impyerno ng kaguluhan. Ang dangal ng dating dakilang bansa ay nalibing sa alabok, bakal at sigaw. Si Commander Gorkov ay patuloy na sumisigaw na parang baliw sa gitna ng mga sirang bulletproof glass na nakakalat sa sahig. Barilin! Barilin ang lahat ng mayroon tayo! Anti-ship missiles! Palubugin ang barkong demonyo na iyon! Ang kanyang galit ay baliktad na takot. Ang kanyang utak ay tumatanggi sa katotohanan na ang kanilang ipinagmamalaking kanyon ay naging basura sa isang iglap. Sa utos niya, ang missile launcher sa gitna ng barko na nasira ay nagsimulang bumukas ng mabigat. Ang nakakarga ay long-range, supersonic anti-ship missiles, ang carrier killer, na kayang bantaan ng carrier strike group. Target, bearing 090. Hindi alam ang distansya. Lansarin ang lahat patungo sa heat source sa ibabaw ng dagat. Ang radar officer ay sumusubok na aim gamit ang nanginginig na mga kamay, ngunit ang screen ay puro static. Gayunpaman, pinilit nilang ipagpatuloy ang launch sequence gamit ang visual sighting at instinct. Ayaw nilang mamatay. Ang animalistic survival instinct lang ang nagtulak sa mga crew sa panic na estado. Bumukas ang launch hatch at ang malalaking missile ay nagsimulang tumaas ang kanilang ulo, handa nang umandar ang booster sa mismong sandali na iyon. Sa CIC ng BRP araw, malamig na sinusubaybayan ni Kapitan Galvez ang sitwasyon. Ang high-resolution monitor ay nagpakita ng pagbubukas ng missile hatch ng barkong Ruso, tila nakatingin sa isang pasyente sa operating table. Pahiwatig ng missile launch, bulong ni Galvez na may kaunting awa sa kanyang boses. Nag-utos siya nang hindi inilalayo ang kanyang tingin. Reyes, maghanda para sa anti-air combat? Hindi, iputok. Durugin ang booster. Si Enz. Reyes ay hindi na nanginginig. Sa naunang shot, naunawaan niya ang esensya ng sandata na kanyang pinapatakbo. Hindi ito isang kasangkapan upang manira. Ito ay isang scalpel upang pisikal na alisin ang karahasan ng kalaban. Inayos niya ang kanyang paghinga at nag-input ng bagong parameter sa fire control system. Target, missile launcher BL-GU, 1 hanggang 4. Precision fire mode. Tuloy-tuloy na putok. Muling humuni ang capacitor bank sa ilalim ng barko. Ngunit, hindi na ito isang solong charging sound. Ito ay isang rhythmic vibration, habang ang enerhiya ay patuloy na ipinapadala sa maikling interval. Kasabay ng paghila ni Reyes sa trigger, ang railgun ay umunggol. Ang mga crack ng hangin ay patuloy na umalingaw-ngaw. At ang tungsten na bala ay sunod-sunod na inilunsad. Ang pangyayari sa Russian ship ay ganap na lampas sa pag-unawa ni Gorkov. Sa sandaling umandar ang ignition plug upang ilunsad ang missile, ang launcher tube mismo ay biglang nadurog ng impact mula sa labas. Ang kinetic energy na bala ay tumagos at sumira lamang sa mechanical parts ng launcher nang hindi sinasabog ang missile warhead. Ang mga missile na hindi na ilunsad ay sumabog sa loob ng tubo. At ang itim na usok ay lumabas, ngunit hindi ito isang fatal blow upang palubugin ang barko. Ano ang nangyari? May sira? Sigaw ni Gorkov. Ngunit bago pa siya sumigaw, ang katabing launcher BL-GU 2 at BL-GU 3 ay sunod-sunod na nadurog, na para bang hinampas ng isang hindi nakikitang martilyo. Hindi maaari!
Lahat ng launcher ay malfunction? Hinawakan ni Gorkov ang kanyang ulo. Hindi ito for maintenance. Malinaw na mayroong isang bagay na tumpak na nagpapaputok sa sandali na handa na silang gumante. Ang pagbaril sa isang launcher na ilang metro lamang ang layo, mula sa kumakalabog na dagat ilang kilometro ang layo, at tinitira lamang ang propulsion section habang iniiwasan ang warhead. Imposibleng gawin ng tao ang gayong kababalaghan. Ang malamig na panginginig ay tumagos sa likod ni Gorkov. Kaya nila tayong patayin anumang oras. Pero bakit hindi nila ginagawa? Nilalaro lang ba nila tayo? Binubunutan lang ang ating mga kamay at paa? Commander, ang companion destroyer ay umaatake. Nang tumingala si Gorkov sa ulat ng kanyang tauhan, nakita niya ang matandang destroyer na kasama nila na nagbubuga ng itim na usok. Na sumusugod ng buong bilis patungo sa BRP Araw. Nilalayo nila magsagawa ng torpedo attack. Wag! Bumalik kayo! Huwag kayong lumapit! Sumigaw si Gorkov sa radio. Alam niya kung ano ang mangyayari kung sumugod sila, sa pag-aakala sa kakayahan ng kalaban. Ngunit ang boses niya ay hindi naabot sa kapitan ng destroyer, na nawalan ng katinuan dahil sa takot. Sa CIC ng araw, ang galaw ng destroyer ay agad na naipabatid. Kalaban destroyer, mabilis na lumalapit. Nagbubukas ng torpedo tube. Hindi kumunot ang noo ni Kapitan Galvez sa ulat ni Reyes. Walang saysay. Ngunit, kinikilala ko ang tapang na iyan. Naiintindihan? Ang sagot ni Reyes ay maikli at puno ng kumpiyansa. Inayos niya ang output ng railgun. Ayusin ang bala. Pigilan ang penetration power. Gagawin natin itong warning shot gamit ang shockwave. Muling nagliyab ang railgun. Ang bala na inilunsad ay tumama sa ibabaw ng dagat, 5 metro lamang ang layo mula sa bow ng sumusugod na destroyer. Sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang lumabas. Hindi sumabog ang tubig. Isang dambuhalang pader ng tubig ang lumabas dahil sa impact ng hypervelocity na bagay. Isang tsunami-like waterspout na may taas na 10 metro ang bumagsak sa destroyer na nagpatalsik sa libu-libong toneladang hull sa himpapawid na parang isang dahon. Ang destroyer ay tumagilid ng malaki at ang mga sundalo sa kubyerta ay nakakapit lang sa railing. Hindi na ito makapaglunsad ng torpedo at nagsimulang umikot sa lugar. Hindi na makakilos. Ang lakas ay kayang gawing inoperable ang isang barkong pandigma sa pamamagitan lamang ng concussion nang hindi direktang tumatama. Ito ang takot ng isang mass-based weapon na hindi umaasa sa pulbura. Si Gorkov ay nakadapa sa sahig ng tumagilid na tulay. Ang mga kanyon ay nawala, ang mga missile ay nadurog bago pa man mailunsad, at ang kanilang companion ship ay neutralized ng isang waterspout. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang katotohanan na 0 ang casualty sa panig ng Russia sa napaka-unilateral na labanan na ito. Ang mga Pilipino ay perpektong kinontrol ang kanilang karahasan. Tinanggal lamang ang kanilang mga armas at fighting spirit. Ito ba ang teknolohiya ng Pilipinas? Isang tuyong tawa ang lumabas sa labi ni Gorkov. Hindi tayo mananalo. Hindi ito digmaan. Para lang itong isang bata na nakipag-away sa isang higante. Inabot niya ang pistol sa kanyang baywang. At walang lakas na binitawan ito. Ang napakalaking agwat ay nagparamdam sa kanya na hindi karapat-dapat na magpakamatay. Sa CIC ng BRP Araw, matapos kumpirmahin na naalis na ang lahat ng banta, huminga ng malalim si Reyes. Lahat ng mga barko ng kalaban, ganap na tahimik. May pinsala sa hull, ngunit ganap na nawala ang combat capability. Uminom si Kapitan Galvez ng isang subo ng kanyang lumamig na kape at tahimik na tumango. Magaling Reyes. Ngayon, naiintindihan na nila kung sino ang naghahari sa karagatan na ito. Sa kabilang panig ng monitor, ang barkong Ruso, na napaka-arogante kanina, ay nakalutang na parang nasugatang hayop. Walang saysay na ipagpatuloy pa ang labanan. Ang laban ay ganap ng tapos sa pamamagitan ng walang awang-awa ng railgun. Muling bumalik ang katahimikan sa West Philippine Sea. Ngunit, hindi ito ang nakababahalang katahimikan bago ang labanan. Ito ay isang solemne at kagalang-galang na katahimikan matapos humupa ang bagyo. Sa tulay ng Russian missile cruiser Varyag, si Commander Gorkov ay nakatayo ng tulala sa paligid niya. Ang kanyang mga tauhan na maputla ang mukha ay abala sa pagpatay ng apoy sa mga nasirang kagamitan. Ngunit, kakaiba, walang dugo. Ang kanyon ay natunaw na parang mosaic. Ang missile launcher ay naging basura at ang radar mast ay nabali. Ngunit ang puso ng barko ang silid ng makina at ang tirahan ng mga sundalo ay hindi tinamaan ng isang bala. 0 ang casualty?
Ang boses ni Gorkov ay tuyo nang marinig niya ang ulat ng pinsala mula sa kanyang tauhan. Mga pasa at gasgas lang mula sa pagbagsak. Walang malubhang pinsala. Ang ulat na iyon, ang pinakamalaking kahihiyan para kay Gorkov. At kasabay nito, isang katotohanan na dapat katakutan. Ang kalaban ay may kapangyarihan ng kidlat ng Diyos Mach 7. Ngunit kinontrol nila ito ng may surgical precision na tila gumagamit ng mikroskopyo at malinis na tinanggal lamang ang kanilang mga armas. Kung gusto nilang pumatay, maaari silang pumatay anumang oras. Kung inilipat lang nila ang trajectory ng ilang metro upang asintahin ang tulay o magazine, ang mga Ruso ay magiging abo na sa dagat. Ngunit, pinili nilang huwag gawin iyon. Pinabayaan ba nila kaming mabuhay? Ang Pilipinong task ship na iyon? Inalis ni Gorkov ang kanyang sombrero gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang pagmamataas, pagtatangi, at pagkaarogante ay lahat ay nadurog. Hindi siya lumalaban sa isang mahinang bansa. Lumalaban siya sa isang marangal na mandirigma na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit hindi ito ginamit upang magyabang, bagkus ay tahimik na nagpatupad ng kanilang prinsipyo. Inutusan niya ang communicator sa isang basag na boses. Ipadala ang flag signal. Sumusuko kami dahil nawala ang aming combat capability. At rescue signal din sa international frequency. Hindi ko nahahayaang masaktan pa ang aking mga tauhan. Samantala, sa CIC ng BRP Araw, signal ng pagsuko mula sa kalaban. Uulitin ko, sumusuko kami! Sabay sa ulat ni Reyes. Ang matinding tensyon ay biglang humupa. May nagtanggal ng headset at bumagsak sa upuan. May nanginginig na uminom ng tubig. Lahat ay nakaramdam ng paglaya mula sa matinding tensyon. Inalis din ni Reyes ang kanyang kamay mula sa console at tinitigan ang kanyang palad. Hinila ko ang gatilyo na ito. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan, naglunsad ako ng mapanirang liwanag ng railgun laban sa buhay na tao. Ang katotohanan iyon ay mabigat sa kanyang puso. Ngunit ang barkong Ruso na nasa monitor, bagaman nag-uusok, ay tiyak na nakalutang pa rin sa dagat. Hindi lumubog. Walang namatay. Mabuti. Talagang walang namatay. Bulong ni Reyes. Tulad ng isang soliloquy. Nang makita ang luha sa gilid ng kanyang mata, tahimik na lumapit si Kapitan Galvez. Dapat kang maging mapagmataas, Reyes. Inilagay ni Galvez ang kanyang kamay sa balikat ng batang opisyal tulad ng isang ama. Ang hinila mo ay hindi ang gatilyo ng pagpatay. Ito ay ang switch na tinatawag na peaceful deterrence. Dahil sa iyong tumpak na operation, makakauwi sila ng buhay. Ang teknolohiya ay maaaring maging Diyos o demonyo, depende sa kung paano ito ginagamit. Ngayon, nagawa nating gamitin ito bilang isang tagapagtanggol. Iyan ang karangalan ng Pilipinas. Ang mga salita ni Kapitan Galvez ay umukit sa puso ng lahat sa CIC. Sila ay mga engineer at Navy officer. Araw-araw, nag-ipon sila ng mga data at nagsagawa ng paglilinis. Tinawag sila minsan na pag-aaksaya ng pera ng gobyerno. Sinabihan sila na nagpupumilit sila sa teknolohiya na iniwan ng Amerika. Ngunit, hindi sila sumuko para sa araw na ito. Upang makamit ang mahirap ngunit marangal na mithiin ang pagtatanggol sa bansa nang walang kumukuha ng buhay, ang kanilang pagsisikap ay nagbunga. Kapitan, humuhupa na ang hamog, kasabay ng ulat ng lookout. Ang main screen ng CIC ay nagpakita ng panlabas na tanawin. Ang hamog ng amihan ay biglang humupa, na parang bumukas ang curtain ng isang entablado. Ang tanawin na lumitaw ay lubos na magkasalungat. Ang Varyag, ang dambuhalang sasakyang dagat ng dating military superpower, ay nasira at nag-uusok. At ilang kilometro ang layo, ang BRP Araw, ang Pilipinong test ship na kumikinang sa puting hal at walang pinsala. Ang larawan ng nagwagi at ng natalo ay malinaw sa lahat. Ngunit ang BRP Araw ay hindi lumapit upang mang-api. Nanatili ito sa isang tiyak na distansya, tahimik na nakatayo. Ito ay isang maringal na presensya. Tila nag-aalala sa nasugatang kalaban o nagbabantay upang hindi na magkaroon ng anumang pagkakamali. Si Commander Gorkov ay nakatingin sa puting barkong iyon mula sa bintana ng tulay. Alam niya, walang umiiral na militar na magpapakita ng gayong awa sa isang kalaban na sumalakay sa kanilang teritoryo. Hinawakan niya ang microphone ng radio at nagsalita sa nanginginig na boses patungo sa araw at sa buong barko. Ito si Commander Gorkov ng Russian Navy Cruiser Varyag. Sa Commander ng Pilipinas, ipinapahayag ko ang aking taus-pusong respeto sa inyong teknolohiya at espiritu. Talunan kami.
Ang inyong hindi nakikitang bala ay hindi lamang sumira sa aming mga armas, kundi pati na rin sa aming kahangalan at pagkaarogante. Nagpapasalamat ako. Binigyan niyo kami ng pagkakataong malaman ang kahihiyan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa CIC ng araw sa pamamagitan ng isang translator. Kinuha ni Kapitan Galvez ang microphone at tumugon ng maikling ngunit may diin. Ito si Kapitan Galvez ng Philippine Navy Test Ship BRP Araw. Kinikilala namin ang inyong matalinong desisyon. Ang nais namin ay hindi pagkawasak o tagumpay. Tanging tahimik na karagatan at kapayapaan sa lupa. Kung kailangan nyo ng tulong sa mga nasugatan, mayroon kaming medical team na handang ipadala. Huwag kayong mag-atubili na humiling. Medical team? Natigilan si Gorkov. Ang pag-aalok ng tulong sa mga mananakop na nag-atake matapos ang labanan. Ito ba ang diwa ng mga Pilipino? Ang Filipino Honor Karangalan? Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Salamat. Malaking utang na loob namin sa inyo. Wala nang natitirang fighting spirit sa kanya. Ang natitira lang ay ang paggalang sa dakilang kapitbahay. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ang mga relief frigate sa lugar. Ang plotang Ruso ay dinisarmahan at pinroseso, hindi bilang isang makasaysayang pagkatalo, kundi bilang isang humanitarian protection. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Pilipinas, ginagamit ang railgun sa totoong labanan. Russian fleet, neutralized ng walang isang putok. Kumpletong tagumpay. Zero casualty. Ang mga headline na ito ay nagbabago ng global military balance sa magdamag. Ngunit, para sa mga taong naroroon, hindi ito balitang pampolitika. Ito ay ang kwento ng isang batang officer na nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng paghila ng gatilyo sa ilalim ng matinding presyon at ang kwento ng isang matandang commander na umamin sa kanyang pagkakamali at nakatagpo ng isang bagong halaga. Ang paglubog ng araw ay nagpapapula sa West Philippine Sea. Si Enz Reyes na nasa kubyerta ay nakatingin sa papalayo na barkong Ruso habang hinahampas ng malamig na hangin ng dagat. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang walang muwang na binata. Bago ang labanan, nagbago ito sa isang seryosong tingin na nagising sa kamalayan bilang isang engineer at bilang isang tagapagtanggol. Si Kapitan Galvez ay tumabi sa kanya. Tapos na, Reyes. Opo. Ngunit ito na ang simula, hindi ba? Oo. Alam na ng mundo ang kapangyarihan ng teknolohiyang ito. Ngunit huwag kang matakot. Tumingala si Galvez sa barrel ng railgun na kumikinang sa paglubog ng araw. Mayroon tayo nito. At hanggat mayroon tayong puso na gagamitin ito ng tama, ang bansang ito ay hindi matitinag. Sa harap ng kanilang mga tingin, nandoon ang walang hanggang, mapayapang dagat at ang kinabukasan ng Pilipinas na naghihintay. Ang railgun, ang teknolohiya na tinawag na science fiction, ay ngayon isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan at naging isang bagong alamat na sumusuporta sa bansang Pilipinas. Ano ang inyong nararamdaman? Ang natira sa West Philippine Sea matapos humupa ang hamog ay ang kalaban na hindi lumubog at ang dangal na ipinagtanggol. Nagulat ang mundo sa Mach 7 power ng teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit ang tunay na papahalagahan ng kasaysayan ay ang marangal na diwa na nagapi ang kalaban ng walang pinapatay. Ang pinakamalakas na sandata ay nagiging mabaliw na kasangkapan o isang tagapagtanggol ng kapayapaan. Depende sa puso ng taong gumagamit nito. Ang bagong liwanag na ito na natagpuan ng mga Pilipino ay dapat maging isang tala ng pag-asa na magpapaliwanag sa naguguluhang mundo. Kayo na nasaksihan ng pagsikat ng bagong panahon. Ano ang inyong naramdaman tungkol sa tagumpay na ito na walang pagpatay? Ibahagi ang inyong damdamin sa comment section. Sa susunod na video, magkikita tayo muli sa isang kwento ng himala